Katulad ka din ba ng mama mo? O sige, pati ng mama ko. Yung tipong lahat ng agency ay pinaghihingalaan kung legal nga ba ito o hindi. Pwes, sa vlog na ito pag-uusapan natin ang mga green flags at red flags ng isang agency. Para masabi mo na rin sa mama mo na, Ma, I check it already. Char. Ano nga ba sa lahat ng mga red flags ang non-negotiable sa isang agency? Yung tipong kapag nalaman mo na meron sila nito at na-discover mo, hindi mo dapat palagpasin. Ano nga ba? Pag-uusapan natin yan at sasagutin natin yan sa dulo ng listahan natin. Kaya, tuto ka lang! Okay. Hi guys! Thank you nga pala sa lahat ng mga nanood ng mga past episodes natin ng vlogs tungkol sa mga legit na agencies na pwedeng applyan ng mga Filipino nurses natin at ng mga skilled workers. At syempre shoutout na rin sa lahat ng mga nanood nating mga OFW sa Japan, Korea, Australia, syempre sa Saudi Arabia, Singapore, Hong Kong at syempre sa Pilipinas. Tulad ng sabi ko sa vlog na ito, pag-uusapan natin ng mga green flags and red flags pagdating sa pagpili ng agency. Alam ko kasi na kung gaano kahirap ang mag-apply, lalo na kung masasayang lang yung time, energy, effort mo, at syempre yung resources mo o yung budget mo, tapos mapupunta ka lang sa mali at hindi magandang agency. Una sa listahan ay ang pagiging rehistrado at lisensyado. Ang ahensya ay rehistrado at lisensyado sa tamang ahensya ng gobyerno. Aba syempre, green flag yan. Yan ay nagpapakita ng lehitimo at sumusunod sa regulasyon ng bansa. Unang-una syempre yung pagbabayad ng buwis. Dapat sila ay nagbabayad ng buwis sa pag-ooperate nila at syempre nakarehistro sila sa local government kung saan sila o kung saan nakatayo ang opisina nila. Hi there! Kung bago ka dito at interesado kang magtrabaho dito sa Germany o sa Europe, please subscribe to our YouTube channel na Random Eco Vlog at malay mo, ito na umpisa ng pagtupad ng mga pangarap mo. And now, back to the video. Pangalawa sa listahan natin ay may malasakit sa mga OFW. Aba syempre, green flag yan. Ang ahensya ay nagpapakita ng malasakit at pag-aalaga sa kapakanan ng kanilang manggagawang OFW sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at tulong sa kanilang mga pangangailangan. On the personal note, yung mga bago-bago pa lang ako sa pag-apply, naranasan ko yung mag-apply sa isang agency sa Malate. Tapos, umpisa pa lang ng pag-apply ay medyo na-turn off na ako. Yung simpleng nanghingi lang ako ng isang envelope dahil kailangan talaga kasi nakalimutan ko o kaya pagpapaserox. Alam ko naman na hindi lahat ng aplikante ay ma-accommodate nila sa mga paraan na simpleng bagay na ganun. Pero sa simpleng bagay din na yon, doon mo din ma-determine kung legit ba sila o tinatrato nila ng tama yung kanilang mga aplikante. Dahil ako nung panahon na yon, nang hingi lang ako nanghingi lang ako ng simpleng favor kasi kailangan talaga. Isang araw dito din kayo, nanghingi kayo ng ganito, tapos dito na naman kayo. Tapos ano ba yan? Mga ganyan. So parang umpisa pa lang, may red flag ka nang nakikita doon sa agency na yon na parang hindi sila ganun kagandang magtrato ng mga aplikante. So dapat umpisa pa lang, alam mo yun, magaan na yung trato nila sa bawat aplikante. Hindi namimili at walang sinisino. Lahat pantay-pantay dahil lahat naman talaga mahalagang aplikante para sa kanilang agency. Pangatlo sa listahan ay mataas na bayad sa serbisyo. Aba! Red flag yan. Ang ahensya ay humingi ng labis na bayad sa kanilang serbisyo. Ibig sabihin, maaari itong magdulot ng financial burden sa kanilang mga kliyente. Personally, nagkaroon din ako ng experience na ganyan. Nung pumunta ako sa Abu Dhabi, siningil ako ng agency ko na mga 50% ng sahod ko
paalis o placement fee paalis ng bansa. Syempre bago pa lang ako noon, kaya pinatos ko na talaga yung pagkakataon na yun. May mga private agencies naman talaga na naniningil ng mga placement fee, pero sana sa mas mababang halaga. Hindi yung nagkakaroon ng financial burden yung kanilang mga kliyente, lalong-lalo na pag nasa ibang bansa na. On the personal note, hinanap ko actually nitong mga nakarang araw yung dating agency ko at hindi ko na sila mahanap sa POEA list. Hindi ko alam kung nagbago na sila ng pangalan or talagang niligwak na sila ng POEA sa mga listahan ng mga legit na agencies na pwedeng applyan, kasi hindi ko na talaga sila mahanap. Lesson learned. Dapat pumili tayo ng mga agency na hangga't maaari hindi naniningil ng halaga, o kung naniningil man sa mas maliit na halaga, para hindi tayo magkaroon ng financial burden kapag nasa ibang bansa na tayo. Number 4 sa listahan ay maayos at transparent na kontrata. Aba, natural, green flag yan. Ang ahensya ay nagbibigay ng maayos at transparent na kontrata sa mga kliyente nila. Ito yung pagbibigay ng mga informasyon at detalyadong mga informasyon tungkol sa kung ano man ang nilalaman ng kontrata. Halimbawa, yung health benefits, sahod, kondisyon ng trabaho na papasukan, at yung iba pang mga detalye ng pagpunta sa bansa na a-applyan nila. On my personal note, meron din kaming issue pagdating sa transportation at health insurance. Para sa akin, sa amin kasi noon, sinabi sa amin na libre yung transportation papunta sa trabaho na papasukan namin. Tapos, yun pala nalaman namin na sinushoulder ng hospital namin yung part nung pagpunta namin sa hospital, tapos kami yung kalahating part. And then, nung nagkaroon ng ibang mga pangyayari sa hospital, sinabi sa amin na kailangan kami na daw ang mag-shoulder ng transportation namin, which is medyo nagtampo kami at medyo nagpag-isip-isip kami na parang medyo hindi na maganda yung kondisyon nung pagtatrabaho doon sa hospital na yun. So nangyari, yung ibang mga kasamahan ko ay umalis na doon sa hospital na yon at naghanap ng mas magandang opportunity. Pagdating naman sa health insurance, kailangan alamin mo din kung ano yung coverage ng health insurance mo. Ibig sabihin, pag dumating ka sa bansa na yon, covered ba ng insurance na ibibigay sa'yo yung pag nagkasakit ka, yung confinement, covered din ba nun yung dental at yung iba pang mga rehabilitation pagdating o pagkatapos na nagkasakit ka. Kailangan alamin mo din yun. Pero tandaan mo na hindi magkapareho yung insurance mo nung umalis ka ng Pilipinas at pagdating mo sa bansa na in-applyan mo. Ibig sabihin, kung nagbigay sila binigyan ka ng insurance ng agency na insurance A, pagdating mo sa bansa na pupuntahin mo, yung insurance A na yon ay hindi na siya yung insurance na gagamitin mo. Magkakaroon ka ng insurance B na siyang magiging insurance mo throughout the years or months na magtatrabaho ka doon. Yung insurance A lang na yon, yun lang yung ipapakita ng agency mo na pumunta ka doon na may insurance ka, kasi yun yung mga requirements ng POEA, ng embassy na pupuntahan mo o para makaalis ka.
So, iyon. So, tandaan nyo na hindi magkapareho yung insurance mo nung umalis ka at nung dumating ka sa bansa na pupuntahan mo. At syempre, babayaran mo yung insurance na yon kapag nandun ka na sa bansa na pupuntahan mo. Again, kailangan maging detalyado ang mga impormasyon at transparent ang mga impormasyon na makikita at sasabihin sa'yo ng agency pagdating sa pagpirma mo ng iyong kontrata. Panglima sa listahan natin ay mababang kalidad ng trabaho o kondisyon. Aba, red flag yan! Ang ahensya ay nagbibigay ng mga trabahong may mababang kalidad o hindi kanais-nais na kondisyon para sa kanilang mga OFW na maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kanilang kalusugan at kaligayahan. Bigay tayo ng ilang mga halimbawa pagdating sa mga kondisyon na ito. Example, nagtrabaho ka o in-applyan mo ay pagiging cleaner sa isang bansa o sa isang kumpanya. Pero, pagdating mo doon, after 3 months, ginagawa mo na rin ang trabaho ng mga nag-aalaga ng bata, nagluluto para sa mga pamilya, o kaya naman, pinapapunta ka nila kung saan-saan. Hindi lahat naman ng agency or ng employer ay perfecto. Pero, kung ito ay nakakapekto na sa main job mo or main job description mo, dapat maging red flag na yon para sa isang agency o sa isang trabaho na papasukin mo. Ibig sabihin, kung may nababalitaan kang mga reklamo tungkol sa mga OFW na ginagawa beyond their job description, dapat mag-isip-isip ka dahil medyo hindi maganda ang kondisyon ng pagtatrabaho doon. Kaya red flag yun. Red flag, red flag, red. Number 6, pagbibigay ng tamang training at orientation. Aba, syempre, green flag yan. Ang ahensya ay nagbibigay ng tamang training at orientation sa mga OFW upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kahandaan sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa. Bukod sa PDOS, sana maging handa o i-prepare tayo ng mga agencies natin sa mga bansa na pupuntahan natin. Katulad ng pagkilala sa culture nila, tamang training o sapat na training para sa mga OFW na pupunta sa mga bansa na, alam mo yun, na hindi pa ganon kakilala. Ang gusto ko lang sabihin, halimbawa, yung Hong Kong, 'di ba? Madami tayong mga OFW na diyan. Ngayon, may mga chances na pwede silang turuan at pwede silang gabayan ng kapwa nating mga OFW. Pero yung mga bansa na halos ngayon pa lang nakikilala at napupuntahan ng mga OFW, medyo mahirap kumilos at medyo mahirap pa magtrabaho doon, sana gabayan tayo ng mga agencies natin para sa mas smooth at mas ligtas na pagtatrabaho at paghahanap ng kabuhayan sa ibang bansa. Siyempre, dahil bago ka sa isang bansa, hindi mawawala yung culture shock at pagkakaroon ng homesickness. Pero dahil equipped ka sa trainings at yung pagkilala mo sa culture ng bansa na napuntahan mo, mas malilesen yung experiences mo na hindi maganda kahit papano, dahil kahit papano naging handa ka bago ka umalis. Kaya sana magkaroon pa ng mas maraming trainings at mas madaming session ng pagkilala sa bansa na pupuntahan mo o applyan mo. Siyempre, siguro mas maganda din mag-research ka personally kasi available naman na yung internet. Mas maganda na personal na ma-explore mo o i-research mo kung ano nga ba yung mga dapat or pwede mong expect pag napunta ka na doon. Halimbawa, yung culture, yung language, yung tradition nila, ano yung mga bawal at hindi bawal na gawin. Yun lang yung mga ilan sa mga tips na pwede kong masabi sa inyo. Number 7, hindi pagiging transparent ng kontrata. Aba, syempre, katulad sabi ko kanina, red flag yan.
Ang ahensya ay hindi transparent sa kanilang kontrata na nagdudulot sa kalituhan at hindi pagkakaunawaan sa mga kondisyon ng trabaho ng kanilang mga OFW. Aba, dapat red flag yan. Wala naman talagang perfectong agency, kontrata o trabaho. After talaga ng 3 months, kailangan mo talagang mag-adjust sa kung ano talaga yung pangangailangan ng trabaho mo sa isang bansa. Bigay tayo ng example. Sa pagkakaroon ng hindi transparent na kontrata o kondisyon ng isang trabaho. Halimbawa, na pagkakaroon ng problema sa staffing ay nasa level 3 lang. So, ibig sabihin, kahit papaano, may konting problema naman talaga, kaya nga naandyan ka. Pero nung pumasok ka na sa trabaho, ang level pala ng staffing o pagkukulang ng staff ay nasa level 9. So, ang hirap ng magtrabaho. So, parang isipin mo na lang na parang, bakit sabi nila level 3 lang, pero ngayon level 9 na pala yung kakulangan sa staffing. So, parang, ang hirap magtrabaho, ang hirap kumilos, ang hirap, alam mo yun, tapos yun to the point na ikaw na lang lagi nagtatrabaho sa company nyo. Ano ka? Tagapagmana? Di ba sabi nga nila, ano ka? Tagapagmana? Ikaw na lang yung nagtatrabaho? Hindi yan. Red flag yan. Ikawalo, hindi pagtugon sa hinaing at mga reklamo. Aba, red flag yan. Ang ahensya ay hindi nagbibigay ng sapat na tugon sa mga hinaing at reklamo ng kanilang mga OFW na nagpapakita ng kawalan ng suporta at pag-aalaga sa kanilang mga kliyente. Dahil uso naman ng mga social media at internet, kinakailangan nating mag-research at maghanap ng mga information sa internet para malaman natin umpisa pa lang kung may mga reklamo ba tungkol sa agency na ito. At kapag nalaman natin na mataas ang percentage na mga OFW na hindi satisfied doon sa agency na papasukan natin, isipin mo na red flag na yan at medyo umiwas ka na doon sa agency na yun. Kapag may mga OFW na nagreklamo at hindi nila tinutugunan ang reklamo na ito, ibig sabihin, hindi din maganda yung pag-aalaga nila sa mga kliyente nila. Isa na yun sa mga signal na dapat mong iwasan ang agency na ito. Kasi, red flag to. Red flag. Number 9, ang pagiging available at responsibo. Aba, green flag yan. Kabaliktaran sa number 8, ang pagiging responsive at pagkakaroon ng concern sa mga OFW ay isang sign ng mabuti at magandang agency. Hindi kasi maiiwasan na kapag pumunta na tayo or nakapag-abroad na tayo, may mga kadagdagan tayong mga katanungan at impormasyon na gusto nating malaman. Kapag nag-inquire tayo sa kanila kahit nasa ibang bansa na tayo at nagre-respond sila ng maganda at ibibigay sila ng tulong para sa atin, ito ay isang magandang sign na maganda silang mag-alaga ng kanilang mga kliyente kahit nakapagpaalis na sila. Mahalaga na magsaliksik pa rin tayo tungkol sa mga informasyon at feedback ng mga tao na OFW na nakaalis na mula sa kanilang pangangalaga. Ngayon, sagutin naman natin ang katanungan natin kung ano nga ba sa lahat ng mga red flags ang non-negotiable. Yung tipong kapag nalaman mo to dapat hindi ka papayag at hindi ka pipirma sa agency na ito. Pang-10 sa listahan natin ay ang pang-aabuso sa karapatan ng mga OFW. Red flag, red flag, red flag. Ang ahensya ay nagpapakita ng pang-aabuso sa mga karapatan ng mga OFW sa pamamagitan ng hindi pagtupad sa kontrata, pagkakaltas ng hindi tamang bayarin, at iba pang uri ng pang-aabuso. Kung sa umpisa pa lang ay naramdaman mo na hindi ka komportable sa mga pinagagawa at pinag-uutos ng ahensya, magtanong ka at mag-research bago ka pa pumirma ng kontrata at umalis. Hindi masama ang magtanong at tandaan mo, kaligtasan mo ang nakataya at hanap buhay mo.
Ilan lamang sa pwedeng mangyari ay human trafficking, pang-abusong pisikal, sexual, at mental. Magbigay tayo ng halimbawa. Ginagamit ng ilan sa ating mga OFW sa pagpapadala ng droga, pagdating sa bansang pupuntahan aapihin, magkakaroon ng OFW ng hindi ka nais-nais na karanasan, sexual, mental or physical damages na mangyayari, at syempre hindi tamang pagpapasahod o delayed o hindi talaga pinapasahod ng isang OFW pagdating na doon sa bansang kanyang pinuntahan. So mahalaga na magsaliksik at mahalagang malaman natin kung may mga times ba na ang isang agency ay nagpapaalis at tumatanggap ng kliyente at nagpapaalis ng mga kliyente patungo doon sa employer na meron ng history ng pang-aabuso. So, dapat iwasan natin yung mga yun. In conclusion, mag-ingat tayo mga kabayan. Mahalaga ang buhay. Huwag tayong mag-settle sa isang agency na puro red flags lang ang pinapakita sa atin. Madaming chances para makapag-abroad. Magsaliksik ka lang para sa mas mga magagandang opportunity. At syempre, pagdasal natin sa Panginoon na iligay tayo sa safe na lugar kung saan magpo-flourish at mamumukadkad tayo at magiging masaya at maligaya tayo OFW sa lugar kung saan tayo magtatrabaho. So that's it for now. Sana nakatulong kami sa kahit papaano sa maliit na paraan para makapili ka ng mga agencies na iyong a-applyan. At syempre kung may karagdagan ka pang mga red flags at green flags para sa mga agencies natin, comment mo lang yan sa comment section down below. Sa susunod na mga vlogs, pag-uusapan naman natin ang mga legit na agencies na pwedeng applyan ng mga waiters and receptionists natin para sa Germany, Saudi Arabia, Qatar, at iba pang mga lugar o dito rin sa Europe. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa iba't ibang panig ng mundo. At andito kami para tumulong sa inyo at makapagkwentuhan at syempre gabayan ang bawat isa para sa mas safe na pagtatrabaho. And that's it for now, and sana ligtas ang lahat. Maraming pong salamat and see you on the next vlog. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye!